Hello, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back again sa channel natin sa JEC TV. Today is Friday, July na po tayo mga guys. July 5 ngayon. So napakabilis po ng panahon. Malapit na mag-Vermont. So mag-ready na tayo mga guys kasi marami na namang gastusin ito. Jack. Maraming kailangan tayong tugunan itong mga Vermonts na ito mga guys. So anyway, shout out po sa lahat ng aking mga customers. Thank you po sa inyong lahat. Good morning sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng aking mga subscribers. Thank you po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat mga guys. So, ang activities natin today wala tayong biyahe. Pero may drop off tayo mga guys. Pero, kahit nandito tayo ngayon sa shop, ay may gagawin pa rin tayo mga guys. Kasi yan din yung hinihintay ko na may gagawin din ako dito sa shop namin. Hinanapin yung balde. Oh. So, ang tatrabahuin ko ngayon ay keyboard bag. So, yan po ay pang 14th time na nagpapagawa sa atin dito ng ating suki na isang mahusay, magaling na musician dito sa ating bansa. So, ayan po, yung design na yan, yung keyboard na yan. So, ang gagawin natin dyan ay magpapalit tayo ng kulay. So, ibang kulay na at saka medyo iti-twist natin siya para may bagong mukha siya mga guys. Ito sa akin! Oh. So, kasi yung bag na yan, design ko pa yan noong 2018 pa po yan. So, what? Oh my God! Wow! So, up to now, buhay pa yan, yan pa yan. Kaya lang, gusto niya mayroong siyang bago ulit na keyboard bag. So, gagawin natin dyan ay imomodify natin siya. So, magdadagdag tayo ng accessories at saka ibang twist. So, yung mga corner niyan, gagawin natin rubber lahat yan mga guys. So, papakita ko sa inyo ang paggagawa ng pattern yan. Mga guys, magli-layout tayo ngayon doon sa aking maliit na cutting table doon sa loob ng bodega ko. Asayin mo, sa pa ka doon, ha? So, kasi hindi naman masyadong malaki itong aking shop, maliit lang ito. So, doon tayo mamaya mga guys. Ngayon, yan talaga, ay yan yung aking mga masterpiece. Yung paggawa ng mga bag ng musical instrument. So, dyan po nagsimula si JMC. Bago po na-discover namin yung paggawa ng mga cover ng pickup truck. So, dyan talaga kami nagsimula. Mga guys. So, natigil lang yan nung pandemya kasi
walang event, walang mga gigs yung ating mga kapatid na mga musician. So, sad to say, talagang mapapaluha ka sa mga panahon na yun. Kasi imagine nyo po, 3 months na reservation, na-cancel po lahat yun. What? Dahil sa pandemya na yun mga guys. Kaya from March 15 up to October, so walang trabaho sa GMC. Puro nasa ano na lang kasi nga hindi tayo pwedeng lumabas eh. Mabuti na lang na-discover natin yung ganong produkto, yung cover na yan. Yan yung kauna-unang cover na dinisign ko dyan sa mismo sa KitKat ko na yan, yung Ranger ko. Yan yung cover na yan. So dyan nagsimula ang lahat. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil binigay niya sa akin yung ganong kaalaman, ganong talento. Na yun po ngayon ang nagbigay sa atin ng kaginawaan sa pamumuhay mga guys. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. A few moments later. Hour later. Tapos na tayo dito sa ating second part ng ating video. So, thank you mga guys sa inyong pagsubaybay. Pasensya na kayo, medyo may kabaan yung ating vlog. So, ang gagawin naman natin sa susunod ay yung pag-prepare naman ng gasket ng ating keyboard bag. So, sundan nyo lang ako guys sa third part hanggang fourth part ng ating video. 1 hour later. So, mga guys, pasensya na, medyo pinaghintay ko kayo, ito, resume ulit tayo dito sa ating trabaho. So, tatapusin na natin yung paggawa ng gasket noong bag sa musical instrument. Ito na yung third part ng ating video mga guys. Kaya kung nakakaabala yung oras ko sa ginagawa ko, skip nyo na agad para hindi maabala yung inyong mga ginagawa. So pasensya na kayo ha, kasi yung ating mga content dito ay medyo laging may kabaan yung oras mga guys, kasi yun po talaga yung oras ng ating trabaho, laging mahaba. Kaya mapapansin nyo na talagang sobrang haba yung ating mga ginagawa mga guys, no? So okay, gawa na tayo ng gasket ng ating bag. So ito na mga guys, proceed na tayo, ano po. So ito na yung mga rubber para doon sa corner ng ating keyboard bag. Ayan. So, tapos na tayo dyan sa part na yan. So, ang gagawin natin, magkakat na tayo ng tela.
So ayan mga guys, tatahiin na natin to para makapag simula na tayo dito mga guys. Okay. So ito yung unang gagawin natin yung mga guys, no? I-basting muna natin tong upper part ng ano, gasket. Are you ready? So ayan. Next naman yung pinaka main gasket. Ito yun guys. So mapapansin po ninyo yung tela may rubber na nakabasting. So yan po ang nagpapatibay sa ating bag. So ayan, lilinisin muna natin to mga guys. So ayan, tapos na. Ito. Tapos ngayon ito namang mga handle. So lalagyan na natin to ng tela. Ito yung mga handle niya mga guys. So ito naman yung handle mga guys. So lalagyan na natin ng combination para mabuhay yung kanyang kulay. Yan. Basting muna natin to. So tapos baliktarin natin. Yan. Tapos basting ulit natin. Putol na sinulid. Wala na guys. Hindi na natin kayang magpasok ng sinulid. What? Yun, natsambahan din. Sana all. So ngayon, ito yung foam ipapasak natin dito sa loob para masarap hawakan. So ayan na mga guys. Yan na yung handle natin. Ayan na. Ayan. So meron siyang kulay red dito na lumilitaw. Ayan, ilalim. So
So ngayon ay pupunta tayo doon sa kabilang makina. Doon, no? Doon mga guys. Yan. So babalutan natin to mga guys. So ngayon ay katin natin to. Tapos susunugin natin. Yan, para hindi magimulmul. Yan. So tatahian ulit natin yan para sigurado tayong hindi matastas. Nice. So, okay. Linis lang. Put aside natin dito. So, yung next natin, itong rubber. Yan. Ito to. So, i-basting natin itong mga rubber na to. Ito muna. Ito yung magpapatibay palalo dito sa ating mga ginagawa, yung rubber na to. Papansin nyo ang kapal nito, 6 mm yung kapal nito, 6 mm. Yan. So, basting natin. So, ito na mga guys. Mag-a-attach tayo ng handle dito sa upper part ng gasket. So ayan na po mga guys, may kabit na natin yung handle. So ayan na siya. Ayan. Kita nyo? Yan, yung handle natin. So proceed tayo dito sa extension nya. So, kakabit natin itong rubber na 6 mm yung kapal. I-tapping lang natin to mga guys. So, ayan. So napaka tibay nito mga guys kasi naka double stitch na yung ano natin. So ito na yung handle natin sa top. Yan, tapos na tayo dito. So proceed tayo sa main gasket para magkabit ulit ng handle. So ayan na yan mga guys. So ito yung main gasket natin. So magkakabit tayo ng handle dito. Same pa rin yung gagawin natin.
kanina kung paano ikinabit natin yung sa top. So ito na mga guys, na-attach natin yung handle dito sa main gasket. Ngayon i-join natin yung pinaka-bottom nito mga guys, no? So at saka yung top ng gasket. So magkarugtong to mga guys. Kaya magjo-join tayo ngayon. So ito yung upper part, ito yung middle niya. So, i-join natin to mga guys para matapos na yung ating third part ng ating video. How to make gasket for keyboard. Itong ating multiple packet na bag. So, yan. Ito ay hindi kaya to ng high speed na makina mga guys. Kailangan lang dito ay booking port kasi mapapansin nyo napaka hard materials na yung ginamit natin dito. Makapal yan. So yan, i-join natin yung sa bottom naman. Ito na yun mga guys. Ito na yung bottom ng bag. So, natapos na natin mga guys yung ating gasket sa keyboard. Ayan, papansin nyo, rubber, tapos ito na yung pinaka main, tapos ito yung bottom natin. Ayan. So, ang lapad nito mga guys is 7 inches to. Ang lapad nito. So, ma-imagine nyo kung gaano kapal yung keyboard. Tapos ito naman yung side niya, side gasket ng keyboard natin. Kaya mapapansin nyo parang gulong na yan mga guys, no? So puro na yan, puro. Kaya wala nang masasabi pa na hindi matibay yung ating keyboard. So ngayon naman po ay ang isusunod natin yung pang fourth part ng ating video. So gagawin natin yung back body ng ating keyboard mga guys. Paano natin gagawin yung back body tapos naka-attach na yung ating backstrap doon sa bag mga guys. So sundan nyo lang po ako doon sa fourth part ng ating video kung paano natin siya gawin yung back body ng ating keyboard. So maraming salamat po mga guys sa inyong time, no? Pasensya na kayo, medyo may kabaan yung video natin talaga. So God bless na lang po sa ating lahat at sana wag niyong kalimutan na i-subscribe, i-like, i-share at pwede kayong mag-comment diyan sa ibaba ng ating videos, no? Para po mapag-usapan natin kung ano yung inyong komento regarding dito sa mga ginagawa ko sa JMC Bag Expert. So maraming salamat po mga guys. Bye bye.